Ito na naman tayo guys, isa na naman sa pinaka-importanting topic ang pag-uusapan natin today. Kaya kung bagong content creator ka at gusto mong kumita dito sa Facebook, makinig kang mabuti sa ating pag-uusapan. Isa na namang viewers natin ang nag-comment sa aking recent upload. Ang tanong niya ay about naman sa flag for behavior. Kung gaano ba katagal o ang itinatagal ng ganitong klase ng violation. Isa ang flag for behavior guys isa sa pinakamabigat na violation dito sa Facebook ang flag for behavior. Kaya pakaingatan natin na huwag tayong magkaroon ng ganito. Ang i-share ko sa inyo ngayon guys ay ang base sa aking experience, okay? Nagkaroon na po ako ng ganitong violation sa aking profile. So i-share ko sa inyo kung ano bang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng violation? Isahin natin yan, guys. Number one dyan, guys, kaya tayo nagkakaroon ng violation ay dahil sa mga nag-phishing or yung mga nag-click ng sariling ads. Okay? Isa yan, guys, ay pinagbabawal dito sa Facebook. Ang mandaya ka ng earnings. Okay? Gusto mong kumita ng malaki, paghirapan mo. Hindi yung magkikipag-click to click ads ka para lamang kumita ka ng malaki. Dahil pag palagi-lagi mo nang ginagawa yan at ma-detect ka ni Meta, illegal activity yan guys. So, papasok yan sa flag for behavior. Kaya sa mga monetize na dyan, mag-ingat po kayo ng mabuti at iwasan ang makipag-click to click ng sariling ads. Number 2 guys, mag-ingat po tayo sa mga kinakaption natin sa ating mga content. Iwasan po natin yung mga pinagbabawal na salita dito sa Facebook. Kailangan po ang mga caption natin dito ay nakasunod sa policy guidelines. Okay? Kasi marami pong mga minor na nagfe-Facebook na sa panahon ngayon. So, yun po yung iniingatan ni Facebook. Iwasan natin yung mga bad words. Okay, guys? So, next is iwasan din natin guys yung sunod-sunod na pag-reply ng comments sa mga content natin. Most especially dun sa mga nagva-viral or mga nagtitrending nating content, di ba? Nakaka-excite naman kasi na mag-reply sa mga comment nila. Okay, so ingat lang din po sa sunod-sunod na pagre-reply and iwasan ang makipag-debate sa comment section para hindi po kayo magkaroon ng flag for behavior. And number 3 guys, ito yung pinaka sinasabi ko na wag ninyong gagawin kasi ito yung ginagawa ko dati sa aking profile kaya ako nagkaroon ng flag for behavior. Yung sunod-sunod na pag-share ng content mo, ng mga post mo sa mga group kung saan ka kasali or kung saan ka member. Okay naman po yun mag-share ka sa mga group ng 1 to 3, okay po yun. Okay, pero kung yung lumalagpas ka na dyan tapos sunod-sunod yung pag-share mo, may spam ka na po dyan at doon napapasok yung um, flag for behavior. Kasi isa rin, parang dinadaya mo rin yung earnings mo dyan guys, no? Kasi syempre makakagain ka dyan ng maraming views and maraming engagement. 'Di ba? Pag nag-share ka sa mga group. Okay, so okay lang po yan mag-share ka ng 1 to 3 groups, pero kung yung sunod-sunod at maraming groups, may spam ka po at magkakaroon ka ng flag for behavior. Alam naman natin na ang flag for behavior, isa yan sa pinakamabigat na violation dito sa Facebook. At pag ikaw nagkaroon ng ganito, hindi mo malalaman, hindi mo makikita kung saan content ka ba nagkaroon ng violation. Hindi yan ipapakita na Facebook sa'yo. So, magiging manghuhula ka. Ano bang gagawin mo? Siyempre, maglilinis ka ng account mo, magdi-delete ka ng mga content mo, tama ba? So, ang tamang pagdi-delete guys ng content, ituturo ko din sa inyo. Okay? So, kailangan mong i-delete yung content mo na ipinost mo that day na naka-receive ka ng notification na suspended or restricted ang inyong page or profile. I-delete mo yun guys lahat. Text, photos, video, even yung mga comment mo guys, delete mo yan, yung mga reactions mo, and yung mga shared mo sa other group. Delete mo po yan lahat. And a-adjust ka paatras 1 week. Ibig sabihin, yung 1 week na pinost mo, i-delete mo yan lahat guys. So, may possible kasi na noong mga lumipas na araw pa, nagkaroon ka na ng violation, then under investigation ka, and then tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa hanggang sa pinatawan ka na nga ng flag for behavior. So, i-delete mo yun guys. Linisin mo yung mga content mo. Linisin mo yung account mo. After mo maglinis ng account mo guys, pag sure ka na wala ka na okay na yun, na wala na yung mga possible na nagkaroon ka ng violation sa mga content, mag-request a review ka, magpa-review ka guys. Kapag nakapagpa-review ka naman na,
ang gagawin mo na lang guys ay mag-aantay ka na lang ng 30 to 90 days. And kapag hindi bumalik guys sa ganyang katagal ng 30, ibig sabihin guys, tinutuloy-tuloy mo pa rin kasi yung ah, ginagawa mo before. May mga na-upload ka pa rin na pinagbabawal ni Facebook kaya hindi pa na ibabalik yung monetization mo. Okay? Ang iba umaabot ng 2 taon, hindi pa rin na ibabalik. And guys, isa dyan yung aking profile pala. Okay, yung profile ko na main account ko na isa, may flag for behavior yun guys, January 5, 2024 pa. Until now, February 2025 na, hindi pa rin siya nawawala. Kasi, ito guys ito yung wag na wag ninyong gagawin. Kung gusto nyong maibalik pa yung monetization ng inyong account, wag na wag ninyong gagawin na tumigil or mag-stop sa pag-upload sa account ninyo. Kasi once na ginawa nyo yan, inabandon na mo yung account mo, hindi na updated sa Facebook sa'yo. Ibig sabihin, wala nang nakikita sa'yo si Facebook kasi under investigation yung account mo eh. Wala nang nare-review sa'yo. Ibig sabihin, inabandon na mo na yung account na yon. So, mas mahihirapan ka na maibalik yung iyong monetization kapag ka nag-stop ka. So, ang kailangan mong gawin guys, magtuloy-tuloy ka sa pag-upload mo, yung nakasunod ka na sa policy guidelines ni Facebook para maiwasan mo na madagdagan pa yung violation mo at mas mapabilis pa yung pagbabalik ng monetization mo. Okay? Kasi ang iba, kagaya ko, gumawa ako ng panibagong page. Kaya ang nangyari, na mas natutukan ko yung page, na pag-iwanan yung profile ko. So, hindi na talaga ako dun guys nag-upload. So, hindi na, wala na. Parang napabayaan ko na yung account na yun. So, until now, hindi na siya bumalik. Okay, so kung gusto nyong ma-monetize, kung gusto nyong bumalik yung mga monetization nyo guys, sundin nyo lang yung ginawa ko, try nyo guys. Kasi ang flag for behavior naman, temporary restricted ka lang naman, hindi naman yan lifetime. Kasi tinanong ko na rin yan sa Meta Support, temporary lang guys ang restriction ng ating mga account kapag ka nagkakaroon ng violation. Lahat naman ng violation sa Facebook ay may expiration. Okay? Basta sumusunod ka na sa policy guidelines ni Facebook. Okay, so yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial today. Kung may natutunan ka, please follow my page, paki-share ng video para mas maging updated ka sa susunod pa ng mga tutorial natin guys. Thank you so much for watching!